Girl, ang tibay mo rin talaga, no? Sad ni Seth sa kanyang kaibigan. Bakit ba? Nakipag-iwalay na ako. At wala naman akong mahihita sa kanya. Hindi niya na kayang bilhin ang mga gusto ko kaya kailangan ko ng iwan. Sagot naman ni Danica. Naku, ikaw talaga. Kapag nakahanap ka ng katapat mo, ewan ko na lang. Sagot naman ni Seth sa kanyang kaibigan. Naku, hihintayin ko yan. At dapat mayaman at kayang bilhin ang lahat ng gusto ko. Madiing sabi naman ni Danica. Naku, ano bang akala mo sa pag-ibig? Ano yan, gamitan lang? Ikaw talaga, Danica. Hindi ka pa rin umaayos. Sad ni Seth. Hayaan mo na nga ako. Yun ang gusto ko eh. Humanap ka na lang rin ng sayo, girl. Natatawang sagot naman ni Danica. Sige na, mauna na ako sayo. Paalam naman ni Seth. Okay, sige, mag-ingat ka, girl ha. Sagot naman ni Danica. Nasanay ng ganoon si Danica na linggo-linggo ay halos paiba-iba ang boyfriend nito. Para bang isang material na bagay lamang na maaaring palitan ka agad-agad. Sa kabilang banda naman ay may isang binatang nagngangalang Franco. Isa itong mayaman at matipunong lalaki. May sarili itong negosyo, bahay at pati na rin lupa. Ngunit hirap itong magkaroon ng nobya marahil dahil na rin sa pagpapriority nito sa tatay niyang may Alzheimer. Halos hanggang ligawan at landian lamang. Wala yung officially is naging sila. Pare ano? Napasagot mo na ba si Claire? Tanong ni Dave kay Franco. Naku, hindi nga eh. Nagulat na lang ako may sinagot na palang iba. Sagot naman ni Franco. Naku pare, lagi ka nalang ganyan. Ano ba yan? Ang alat-alat mo naman sa mga babae. Natatawang sagot naman ni Dave. Naku, malas nga eh. Iwan ko rin talaga. Sagot naman ni Franco. May isang opisina si Franco na malapit sa lugar nila Danica. Kaya isang araw, ay sorry miss, hindi ko sinasadya. Nagmamadali kasi ako eh. Paliwanag ni Franco kay Danica. Okay lang, ako rin naman itong hindi nakatingin sa dinaraanan. Sagot naman ni Danica. Sorry talaga miss ha. By the way, I'm Franco. Pakilala nito sa kanya. Hi, I'm Danica. Nakangiting sagot naman ni Danica. Pagkatapos nilang magkakilalang dalawa, ay nag-aya naman si Franco na magmerienda sila malapit sa lugar kung saan sila nagkabanggaan. So sa'yo pala yung office doon malapit sa bahay? Ano bang product ang meron doon? Tanong ni Danica rito. Oo, akin yun. Matagal na rin yun. At goods na goods ang sales niya. Nagbebenta kami online ng mga soap and detergent at laundry ng production namin. Sagot naman ni Franco. Well, that's good. Businessman ka pala. Sad naman ni Danica. Oo. After kong graduate ng kolehiyo, ay nagsimula na akong mag-business gamit ang aking ipon noong college days. Sagot naman ni Franco. Wow, ang galing at ang yaman mo pala. Natatawang sabi naman ni Danica. Hindi naman sa ganon. Sakto lang. Saka sinisipagan ko rin talaga para kumita ako ng sarili kong pagod. Sagot naman ni Franco. Pagkatapos kumain ng kaunting merienda, si Franco na rin ang nagbayad nito. May mahabang buhok si Danica. Maputi at matangos na ilong. Hindi rin katangkaran na lalong mas nagpakyut sa kanya. Moreno naman itong si Franco. Matangos at ilong at matangkad. May singkit ring mga mata. O paano ba yan? Mauna na ako ha? Paalam naman ni Danica. Okay sige. See you next time. Sagot naman ni Franco. Oo naman. Malapit lang naman ang office mo sa bahay namin eh. Sagot naman ni Danica. Masayang masaya noon si Danica. Kaya dali-dali ring umuwi sa bahay. Para naman may kwento niya kaagad sa kanyang kaibigan ang nangyari sa kanya. Habang si Franco naman ay masayang bumalik sa kanyang opisina dahil magtatanghali pa lamang noon. Pag-uwi naman sa bahay ni Danica ay kaagad ditong nagsimulang magkwento kay Seth. Naku girl, may bago na akong prospect at take note, may sariling opisina to. Saad ni Danica sa kanyang kaibigan. Aba girl, iba ka talaga. Well, paano naman kayo nagkakilala? Tanong naman ni Seth. Kanina kasi girl, nagkabanggaan kami. Then nagpakilala kami sa isa't isa. At ayun, nagmerienda saglit. Kinikilig habang nagkukwento si Danica. Naku, ang haba talaga ng buhok mo. Natatawang sagot naman ni Seth. Sa kabilang banda naman, si Franco ay naging busy sa kanyang opisina nang ito ay makabalik na.
dahil maraming customer ang dumating para mag-pick up ng mga order. Ganon rin ang ipapaship nilang products ay tambak na rin. Boss, may mga product na po tayo na hindi pa po nadi-deliver dahil kinulang po sa stocks natin. Need po nating madalin sa production ang paggawa ng detergent. Saad ng production staff. Mag-overtime na muna tayo. Huwag kayong magalala. Bibili na rin ako ng dinner natin para naman makakain tayo habang tinatapos yan. Sagot naman ni Franco. Okay yan boss. Salamat po. Pagpapasalamat naman ng staff. Pinalipas muna ni Franco ang isang oras bago ito magtungo sa malapit na bilihan ng pagkain. Habang naghahanap ng bukas pang karinderya si Franco, ay nakasulubong niya na naman si Danica. Franco? Ano ginagawa mo dito? Ikaw pala. Naghahanap lang ako ng bukas na karinderya. Overtime kasi kami ng mga tao ko eh. Kaya sa office na rin kami magdi-dinner. Paliwanag naman ni Franco. Ganun ba? Sige dito, sasamahan ka namin. Sarado na kasi dyan. Dito na lang kasi sa kabila ang bukas hanggang alas 9. Sambit naman ni Danica. Sige. Salamat naman, may bukas pa. Nakangiting saad naman ni Franco. Oo nga pala, Franco. Ito nga pala si Zep, kaibigan ko. Hi, Zep. Bati naman kaagad ni Franco. Hello, Franco. Sagot naman ni Zep. Ito kila Aling Evelyn. Masarap ang mga pagkain nila dito. Nakangiting saad ni Danica. Pabili ho. Ma'am Evelyn, pabili ho ako ng 3 order nitong Boppies, saka 10 pirasong lumpia na rin, at pati na rin 10 kanin po. Sige, sandali lang iho ha. Nakangiting saad ni Aling Evelyn. Bakit nga pala overtime kayo? Tanong ni Danica sa binata. Maraming dumating na customer kanina, at may mga order kami ng detergent na hindi pa na-ship dahil out of stock na. Kaya yun, need naming makagawa ng production. Sagot nito sa dalaga. Kaya pala, kayang-kaya nyo yan. Bawi na lang kayo bukas ng pag-uwi ng umaga. Nakangiting saad naman ni Danica. Okay lang rin naman sa kanila. Dagdag sahod rin yon. At okay rin naman sa akin. Dahil mag-isa lang naman ako sa bahay ko ngayon. Ganun ba? Nasaan nga pala ang parents mo? Tanong ni Danica. Nako, si mami matagal nang wala. Si daddy naman ay may Alzheimer. Kaya sa side muna nila dito nakatira ngayon. Gawa ng hindi ko talaga kayang bantayin sa bahay at may business ako. Paliwanag ni Franco sa dalaga. Ganun ba? Sorry natanong ko. Masyado na akong madaldal. Mahinang saad ni Danica. Okay lang yun. Ano ka ba? Nakangiting sambit naman ni Franco. Iho, eto na. Bali 360 lahat. Eto ho, Aling Evelyn. Salamat po ha. Naglakad naman na sila pabalik. Kaya't nagpaalam na si Franco kina Danica at Seth. Mauna na ako ha. May trabaho pa kami eh. Paalam dito. Sige, next time na lang. Bye-bye. Paalam naman ni Danica. Bye, Franco. Saad naman ni Zep. Sige, mag-ingat kayo ha. Sambit naman ni Franco. Naglakad na pabalik si Franco at pagdating sa shop, ay agad na tinawag niya ang lahat ng staff at kumain na sila. Halika muna kayo. Alas 7 na. Kumain na muna tayo. Marami akong biniling kanit at ulam. Huwag kayong mahihiya ha. Saad ni Franco sa kanyang mga trabahador. Uy, tawag na tayo ni boss. Tara na. Sambit naman ng staff. O eto mga paper plate. Kain na muna tayo. Sabay-sabay na tayong kumain. May dispenser naman tayo sa loob para sa malamig na tubig. Sige boss. Sagot naman ng mga trabahador niya. Masayang kumain sila ng sabay-sabay. At pagkatapos nga, ay nagpatuloy na sila sa mga trabaho. Mabait na boss itong si Franco. Kaya lahat ay kasundo niya. Hindi ito madamot kung may uutang o babali sa kanya ng pera. Ang katwiran niya ay dapat mabait ka sa iyong mga tauhan kung gusto mong maayos rin ang trabaho nila. Ito ang palaging paalala ng daddy niya bago pa man ito magkaroon ng sakit. Boss, okay na po ang lahat at nagpasobra na po kami ng gawa ng detergent para bukas. Salamat naman. Mag-aalas 10 na rin pala. Huwag kayong mag-alala, bayad yan. Makikita nyo naman sa payslip nyo. Tara na, sabay na kayo sa sasakyan ko nang makauwi na kayo ng maaga. Maraming salamat ulit ha. Saad ni Franco sa kanyang mga trabahador. Ano ka ba boss? Trabaho namin yan. Salamat din ho, dahil napakabait nyo sa amin. Saad naman ng staff. Kaagad namang sinara ni Franco ang shop at sumakay na ang kanyang mga staff sa sasakyan. Isa-isa niya itong inihatid para masiguradong ligtas na makakauwi ang mga ito.
Bukas na lang ulit ha. Pasok kayo ng maaga. Sambit ni Franco sa kanyang mga tauhan. Opo boss, salamat po sa paghatid. Kaagad ding umuwi na sa bahay niya si Franco. Pagka-uwi, ay kaagad nang nahiga na at nakatulog rin dahil sa pagod. Kinabukasan, papasok na sa trabaho si Franco. Bumaba ng kanyang sasakyan si Franco nang makita niya si Danica. Ay Franco, magandang umaga sa'yo. Bati ni Danica. Good morning Danica. Ang aga mo ata ngayon. Oo. Mag-a-apply kasi ako ng trabaho. Naisipan ko na rin kasing magdaan sa'yo nito. Sobra kasi ang nailuto ni nanay na lugaw. Aba, salamat naman kung ganun. Mainit-init pa to ah. Tamang-tama, nagkape lang ako sa bahay kanina eh. Sakto naman pala. Sige mauna na ako. Paalam ni Danica. Nag-a-apply ka kamo ng trabaho? Well, gusto mo dito ka na lang magtrabaho? Minsan kasi wala ako dito. Kailangan nang magre-receive ng order at sasagot ng mga tawag ng kliyente. Kung sakali, ay magiging sekretarya ka dito. Ano, gusto mo ba? Tanong ni Franco. Aba, talaga ba? Maganda yun dahil malapit lang rin. Walking distance lang ako halos. Pero talaga bang kailangan? Baka naman hindi ha. Sayang lang ang magiging pasweldo mo sa akin. Ah hindi, kailangan naman talaga. Dati lang talaga ay nagtsatsaga ako na akong gumagawa ng lahat. Since nag-a-apply ka naman, hired ka na. Masayang sabi ni Franco. Salamat naman kung ganon. Ituro mo na lang sa akin ang lahat ng gagawin ha. Don't worry, fast learner naman ako. Masayang sabi ni Danica. Oo naman, ituturo ko muna. Huwag kang mag-alala. Paano? Tara pasok ka na sa opisina. Para naman may pakilala na kita sa ibang mga makakasama mo dito. Guys, eto nga pala si Danica, ang ating bagong sekretarya. Simula ngayon, lahat ng dapat ng ordering at i-receive ay sa kanya nyo lahat sasabihin. Siya na rin ang order. At madalas kasi nawala ako dito, di ba? Nadidelay ang ibang mga ingredients ng sabon. Kaya ito si Danica, kayo na ang bahala sa kanya. Magandang umaga Danica, kami na ang bahala sa'yo, tuturuan ka namin. Magandang umaga rin po, salamat po. Sana itulungan at turuan niyo po ako ng pasigot-sigot dito. Nakangiting bati naman ni Danica. Oo naman Danica, mababait naman kami dito. Sabay-sabay naman silang nagtawanan nang sabihin nilang hindi naman sila nangangagat. Eto, ganito lang naman ang mag-receive. Need mo ng receipt at pati na rin signature. Pagka may pipick up naman ng product, need mong makita ang resibo ng binayaran nila at pati na rin ID at complete name. Ah sige Franco, ako na ang bahala. Salamat. Kayang-kaya mo yan. Masayang sagot naman ni Franco. Umalis na muna si Franco at iniwan na si Danica at pati na rin ang kanyang iba pang mga staff dahil may kailangan siyang kausapin na isang businessman. Magtatanghali na nang makabalik kaya't bumili na lamang ito ng pagkain para sa dalawa. Balak niyang sumabay ng lunch dito. Franco, nandyan ka na pala. Bati ni Danica. Oo, tanghali na nga halos eh. Ito pala, bumili ako ng lunch natin. Baka kasi wala kang baon. Saad ni Franco. Naku, nag-abala ka pa. Malapit lang naman ang bahay namin dito. Eh kahit na, para hindi ka na maglakad. Saad ni Franco habang nakangiti. Naku, baka mapul ako sa inyo na. Masyado kang mabait sa akin eh. Eh di mapul ka. Ano naman ang masama doon? Aba, huwag mo akong subukan. Baka mangyari nga yun. Aba, palaban. Natatawang sabi naman ni Franco habang nakatitig kay Danica. Hoy, baka matunaw ako niyan. Grabe ka tumitig eh. Saad naman ni Danica habang ito ay kinikilig at namumula na. Tara na nga, kumain na tayo. Baka lalo ka pang mamula dyan. Ang cute mo kapag kinikilig ka. Nanunod yung sabi ni Franco. Hoy, hindi ako kinikilig ha. Baliw ka ba? Nakangiting saad naman ni Danica. Anong hindi? Ayun nga oh, maputi ka kanina. Tapos bigla ka namula. Ano ba Franco? Hindi nga. Bahala ka na nga dyan. Kumain na nga tayo, gutom na ako. Yaya naman ni Danica. Tara na nga, natatawa ako sa iyo eh. Tigilan mo na kasi ko. Sambit naman ni Danica. Deep inside, ay gustong-gusto ni Danica ang nangyayari para madali na lang sa kanya ang makapagpabili dito ng mga bagay na gusto niya. Masyado kasi itong materialistic, kaya halos papalit-palit ito ng boyfriend. Danica, nakailang boyfriend ka na pala?
Tanong ni Franco. Ha? Ako? Ilan pa lang naman? Bakit mo naman naitanong? Wala naman. Naisip ko lang. Eh ikaw, nakailang girlfriend ka na ba? Ako? Ilan lang rin. Takot na kasi akong masaktan eh. Sagot naman ito. Aba ako hindi kita sasaktan pag ako ang naging girlfriend mo. Joke lang. Natatawang saad ni Danica. Hoy, jokes are meant to be true. Huwag ka nga dyan. Pwede naman talaga eh. Sagot nito. Aba palaban ka rin pala ha. Natatawang sagot naman ni Danica. Seryoso nga. Liligawan kita, Danica. Ano? Liligawan mo ako? Ang bilsa. Sagot nito kunwari. Pero go na talaga siya. Patatagalin pa ba natin? E di saka na natin kilalanin ang isa't isa. Kapag tayo na talaga. Naku, ikaw talaga, Franco. Natatawang saad ni Danica. Seryoso ko. Liligawan talaga kita. Seryosong saad ni Franco. Ikaw ang bahala. Nakangiting sabi naman ni Danica. Mabilis na lumipas ang oras at alas 5 na ng hapon. Kaya't uwian na nga nila. Boss, mauna na po kami. Danica, dito na kami ha. Paalam ng ibang mga staff. Sige, bukas ay agahan ng pasok ha. Sige po boss. O paano? Tara, hatid na kita sa inyo. Maglakad-lakad na lang tayo para naman makapagkwentuhan pa tayo. Sige tara. Masaya nilang pinagkwentuhan ng mga kabalbala ng pinagagawa nila nung nag-aaral pa sila. Alam mo ba, kapag may exam kami, ay kami-kami lang magkakaibigan ang nagpapalitan. Kapag magche-check, edi tamang sulat kami ng mga sagot, natatawang sabi ni Danica. Naku, ganun ba? Kami naman noon ay nagche-cheat kami, lalo na sa subject naming major. Edi ang ending, pasado kaming lahat. Natatawang saad ni Franco. Matindi ka rin pala nung college life mo, no? Mahirap rin kasi nung college, hindi katulad ng high school. Paliwanag ni Franco. Kung sa bagay, sad naman ni Danica. O paano? Dito na lang ha. Papasok na ako sa bahay. Bukas na lang ulit. Sambit ni Danica sa binata. Sige, kunin ko na ang number mo ha. Sige, akin na ang phone mo. Sambit naman ni Danica. Isave mo dyan, cutie. Naku, bolero ka talaga. Naghiwalay na ng landas ang dalawa. Pagka-uwi ni Franco, ay kaagad niyang tinext si Danica. Hi, cutie. Pati ni Franco kay Danica. Hi, Pai. Reply naman ni Danica. Sabay tayong mag-breakfast bukas ha. Agahan mo na lang ang pasok. Sige, magdadala na lang ako ng niluluto ni nanay. Ganun ba? Sige, mabuti yun. Ang sarap nga ng lugaw eh. Ang sarap magluto ni nanay. Hoy, nakikinanay ka na rin dyan ha. Cutie, huwag masyadong masungit. Lalo kang gumaganda eh. Habang nagbabasa naman ng text si Danica, ay kilig na kilig ito. Naku, ewan ko na sa'yo. Matulog ka na nga at bukas na lang ulit. Pwede ba akong mag-call? Ha? Okay, sige, pwede naman. Hello, cutie. Nag-dinner ka na? Kakatapos lang. Ikaw ba? Hindi pa nga eh. Baka sa labas na lang ako mamaya. O kaya ay magpa-deliver na lang ako. Next time ay pagluluto kita. Saad ni Danica. Talaga? Dito sa house ko? Nakangiting sampit naman ni Franco. Pwede rin. Sabi mo yan ha. Ano kaya kung bukas? Sige. Ano bang gusto mong iluto ko? Namimiss ko na kasi yung sinigang, cutie. Sure, cutie pie. Pagluluto kita ng sinigang. Bumili na lang tayo after ng trabaho sa palengke ng mga ingredients. Sure, cutie. Gusto ko yan. Alam mo, pinipilit kong pumikit pero mukha mo yung nakikita ko eh. Naku, dumali ka na naman ng banat mo ha. Talaga naman eh. Mukhang masarap yung tulog ko ngayon. Masayang sabi ni Franco habang pangitingti. Naku, mukha lang yan. O siya, bukas na lang ulit. Good night, cutie. Good night, Franco. Masayang masaya si Franco ng gabing iyon. Ang hindi niya alam ay maling babae na naman ang kanyang mamahalin, katulad ng ibang mga babaeng nagdaan. Kinabukasan nga ay maagang pumasok sina Danica at Franco, kaya't maaga ding nagbukas ang opisina. Good morning, cutie. Bati ni Franco. Good morning, Franco. Ano yung breakfast natin? Tanong ni Franco. Fried rice to, sa ginisang gulay na may pritong tilapia. Wow, ang sarap niya na. Tara na, kain na tayo. Yaya naman ni Danica. Kumain na nga sila ng almusal, habang isa-isa namang nagdadatingan ang mga staff ni Franco. Good morning, tara kain tayo. Yaya niya sa kanyang mga staff.
Tapos na po kaming kumain, sagot naman ng mga ito. Matapos kumain, ay nagsimula na sila sa trabaho, habang si Franco naman ay tumutulong sa kanyang mga tauhan. Si Danica naman ay naglilista ng mga order at pati na rin ang quantity na kailangang i-deliver. Ano cutie, okay ka lang ba dyan? Tanong ni Franco. Oo Franco, goods na goods ako dito. Mabilis na lumipas ang oras at hapon na naman, kaya uwian na nila. Nagpaalam na ang mga staff kay Franco, kaya sila na lamang dalawa ang naiwan. Mabilis naman silang nakarating sa bahay ni Franco at pinark na nga sa gilid ang sasakyan. Ang laki naman pala ng bahay mo, mag-isa ka lang ba dito? Tanong ni Danica. Oo, hindi ko kasi maiuwi dito si Dad dahil maghapon akong nasa opisina. Sasamahan mo ba ako? Nakangiting tanong ni Franco. Pwede naman, natatawang saad naman ni Danica. Buti na lang kasama kita ngayon, Danica. Nakangiting saad ni Franco. Nakakainis ka naman, kanina ka pa bumabanat dyan Totoo naman Malis ka na nga muna dyan, Franco. Magluluto na muna ako ng dinner natin. Mabilis namang nakapagluto si Danica. Oh, okay na to. Tikman mo, Franco. Ang sarap. Napakasarap niya. Namiss ko yan. Nakangiting sabi ni Franco. Tara na, kain na muna tayo. 7:00 na rin pala. Ang bilis ng oras. Tara na, Danica. Ihanda ko na yung kanin. Kumain na nga sila ng hapunan. At pagkatapos, ay nagpahinga na sila. Saka naupo sa sopa at uminom ng alak ng magkatabi. Ang sarap po palang magluto, Danica. Nako naman, Franco. Lalo tuloy akong nai-inlove sa'yo, Danica. Nako, ang bolero mo talaga, Franco. Tumagal pa ang panonood nila dahil mahaba ang kwento. Naparami na rin sila ng beer. Kaya doon na nangyari ang mainit na gabi. Danica, mahal kita. Mahal rin kita, Franco. Kagad na nagdikit ang kanilang mga labi at dahan-dahang hinubad ang kanilang mga saplot. At doon na nga ay may nangyari sa kanilang dalawa. Matapos ang mainit na tagpo sa kanilang dalawa, ay nakatulog na rin sila sa sofa. O paano ba yan, Danica? Sinasagot mo na ba ako? Tanong naman ni Franco. Oo, sinasagot na kita, Franco. Sabay halik naman sa noo ni Danica si Franco. Kinabukasan nga, ay tinanghali na sila ng gising. Kaya hindi na sila nakapasok. Tinawagan na lamang niya ang kanyang mga staff at sinabing sila na muna ang bahala at dadaan na lamang siya mamaya. Franco, gumala naman tayo sa SM. Mag-shopping tayo. Iyaya ni Danica. Sure, Danica. Pagdating nila sa SM, ay kaagad na nagpabili ng kung ano-anong gamit si Danica kay Franco. Bagay na hindi naman matanggihan ni Franco dahil bago pa lamang sila. Kaya kailangan niyang magpa-impress pang mabuti kay Danica. Pagkatapos ng shopping, ay umuwi na sila sa bahay ni Franco. Nagpa-deliver na ako ng mga pagkain natin, Danica. Ganun ba, Franco? Maraming salamat Pagkatapos nilang kumain, ay nagpaalam na si Danica na uuwi muna sa bahay nila. Inihatid naman siya ni Franco, kaya kinabukasan ay nalate ng pasok sa opisina si Franco. At nauna na roon si Danica at ilang mga staff. Hindi inaasahan na mapapadpad pala roon ang daddy ni Franco. Nakaupo naman noon si Danica nang mapansin niya ang isang matandang nakasombrero at may kalumaan na ang suot. Excuse me ho, pwede ho bang umalis na kayo? Wala pa hong benta ngayon. Kung narito kayo para magsulisit, ay pasensya na kayo. Wala ho kaming may bibigay. Seryosong sabi ni Danica. Hindi, inaantay ko lang ang anak ko dito. Sagot naman ng matanda. Anak? Wala ho kayong anak dito. Doon ho kayo magpunta. Nagdadala pa kayo ng malas dito Pagtataboy naman ni Danica at kinaladkad pa nga niya ito sa gilid upang makalayo sa opisina. Kagad namang dumating si Franco at nakita niya ang ginagawa ni Danica sa matanda. Anong nangyayari dito, Danica? Paano ba naman kasi yung matandang to? Ang aga-aga ay nagsusulisit ata at may mga dalang papel at mga sobre pa. Sigaw ni Danica. Nagulat naman si Franco nang makita niya ang mukha ng matanda dahil ito pala ay ang kanyang ama na mayroong sakit na Alzheimer. Dad? Ikaw ba yan, Dad? Kagad namang niyapos ni Franco ang matanda. Naguguluhan na si Danica ng mga oras na yon. Teka nga, mahal. Ano ka mo? Daddy mo siya? Sigurado ka ba? Gulat na tanong ni Danica.
Oo, Danica. Siya ang daddy ko. May Alzheimer siya. At siguradong tumakas siya kila tito. Miss na kita, anak ko. Mahinang sabi naman ng matanda. Lalo nang umiyak si Franco dahil naalala siya ng kanyang ama ng mga oras na iyon. Dad, nakikilala niyo na po ako ngayon? Oo, anak ko. Ikaw lang naman ang nag-iisa kong anak, Franco. Sagot naman ng matanda. Pinaalis ako ng babaeng yan. Sino ba siya? Masama ang ugali niya, anak. Dad, siya po si Danica. Girlfriend ko po. Anak, ayoko sa kanya. What? Ano bang akala nyo? Gusto kitang maging daddy in the future? Over my dead body? Hindi na, uy. Galit na sambit ni Danica. Danica, narinig mo ba yung sinasabi mo? Daddy ko ang kausap mo, pero wala kang galang sa kanya. Okay, fine. Tanda, I'm sorry Hindi ko alam na daddy ka pala ni Franco. Seryosong saad ni Danica. Anak, marami pang ibang babae dyan. Kung mahal ka talaga niyan, hindi niya ako babastusin ng ganyan. Nako, sige na po, Dad. I'm sorry sa mga nasabi ko at pati na rin sa inasal ko. Mahal ko po ang anak nyo. Sana mapatawad nyo ako. Sarkastikong saad ni Danica. O kanina napakatapang mo. Nasaan na yun ngayon? Bakit? Natatakot ka na ba na hiwalayan ka ng anak ko? Hindi naman po sa ganon. Pasensya na po kayo. At kanina po kasi, akala ko po ay magsusulisit kayo. Kaya kaagad ko na po kayong pinalis. Nako, ewan ko sa'yo. Nahugutom na ako, anak. Kumain na lang tayo. Yaya ng matanda kay Franco. Kaagad namang isinakay ni Franco sa sasakyan ng daddy niya at iniwan na si Danica. Franco, paano naman ako? Iiwanan mo ako? Saad ni Danica. Bahala ka na sa buhay mo. Ang daddy ko, hindi mo na ginalang. Hindi ko alam na ganyan pala ang ugaling meron ka, Danica. Masyado kang nagpaka-plastic sa mga ugali mong pinapakita sa akin. Higit kanino man, mas mahalaga sa akin ang tatay ko. At hindi mo siya kayang galangin. Nakita ko na ang mga dapat kong makita at madinig. Break na tayo. Sabay sakay nito sa van. At kaagad na itong umalis. Naiwan noon si Danica na tulala. Inihatid na rin ni Franco ang daddy niya sa mga tito niya. Tito, kasama ko po si Dad. Nakarating po siya sa office ko kanina. Namimiss niya raw po ako. Naku Franco, salamat naman. Alam mo bang kung saan-saan na namin siya hinanap? Akala ko kung napano na. Nag-aalalang sambit ng kanyang tito. Naku buti nga po at maayos na nakarating sa office kanina. Naalala niya po ako. Ganun talaga iho ang Alzheimer. Minsan ay nakakaalala, minsan ay hindi. Mas madalas ang nakakalimot siya. Miski ang pangalan niya ay nakakalimutan niya. Paliwanag ng kanyang tito. Sino kayo? Nagugutom na ako. Wala pa kayong pagkain dyan? Nagsalita naman ang daddy niya na hindi na naman sila kilala. Naiyak na lamang si Franco ng mga oras na iyon. Sinamahan niya pa rin itong kumain kahit hindi na siya ulit nito naalala. Dad, nandito lang ako palagi Alam kong kahit nakakalimutan mo ang pangalan ko, sa puso mo ay hindi mo ako nakakalimutan. Mga salitang binitawan ni Franco sa kanyang daddy. Kaagad na rin siyang nagpaalam sa tito niya upang makabalik naman siya sa opisina. Pagbalik niya, ay naroon pa rin si Danica. O bakit nandito ka pa rin? Mag-usap naman tayo, Franco. Wala na tayong dapat pag-usapan pa. Akala mo ba hindi ko napapansin? Na puro ka lang pagpapabili sa akin ng mga kailangan mo. Ginagawa mo akong ATM mo. Sige nga, nung nagkasakit ako, mataas ang lagnat ko. Inalagaan mo ba ako? Anong sabi mo sa akin? Busy ka at gumala kayo ng mga kaibigan mo. Akala ko ikaw na yung babaeng papakasalan ko. Hindi pala. Mabuti nga ay nangyari ito at nakarating si daddy dito. Franco, I'm sorry. Give me a second chance. Pangako aayusin ko na talaga. Hindi na. Pinatunayan mo lang sa akin na pakitang tao ka lang. Pagkatapos ng insidente sa pagitan ng daddy niya at ni Danica, ay minabuti na lamang ni Franco na makipaghiwalay na at ilang buwan na rin ang lumipas ay mas lumago pa ang negosyo ni Franco at sa ngayon ay wala pa ring babaeng dumarating para sa kanya. Boss, may isang negosyante po ang gustong maging distributor ng ating mga product. Nariyan po sila sa gate. Sige, papasukin mo. Kaagad namang pumasok si Crystal at nagpakilala kay Franco. Good morning, I'm Crystal, distributor ng iba't ibang products. Good morning din ma'am, I am Franco, may-ari ng business na ito.
Nakita ko kasing sikat ang product nyo. Kaya nagpunta ako dito para maging distributor nito. Kung okay lang yun sa inyo. Well, of course. Okay na okay sa akin yun. I'm excited to work with you, ma'am. Ako din, sir. Nakakiting sagot naman ni Crystal. Habang panay naman ang titigan ng dalawa. So let's go to the product sale. Pagbabago naman ni Crystal ng mood. Okay, pasensya ka na ha. Napatitig ako sa'yo ng matagal. Ang ganda mo kasi. Saad naman ni Franco. Naku, bolero ka pala, sir. Alam ko na yan. Wala bang bago dyan? Natatawang sabi ni Crystal. At sabay na nga silang nagtawanan dahil dito. Maraming aral tayong mapupulot sa kwentong ito. Isa na nga rito, ang matuto tayong magpakatotoo sa lahat ng oras at pagkakataon. Huwag tayong magtago sa isang maskara lamang. Dahil ang tunay na pagkatao ay lalabas at lalabas pa rin.